Isang kilalang negosyante si Mitsui. Edad 28 na ito pero hanggang sa ngayon ay nananatiling single dahil napakapihika nito sa babae. Yung huling nagpatibok ng puso niya ay may anak na at kasal pa sa best friend niya. Kaya naman lalo siyang natabangan na mag-asawa. Ngunit paano kung doon niya matatagpuan ang dalagang magpapabago ng lahat ng pamantayan niya sa buhay? Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Total wala ka namang ginagawa. Anang kaibigan ko. May event kasi siyang pupuntahan at karamihan ay mga babae ang nandun. Ano naman ang gagawin ko dun? Bagot na saad ko habang naka-cross legs. Nasa opisina niya ako at nagpapaikot ng ballpen sa kamay. Alam mo, bawasan mo yung pera mo, humanap ka na mapaglilibangan. Babae, libangan? Wala ka bang nanay? Wala ka bang kapatid na babae? Hindi naman porke pupunta sa event na yon may gagawin ng hindi maganda o mambababae na. Ano nga? Mga babae ang nandun, di ba? Alam mo Ice, kahit hindi mo sa akin sabihin, alam ko na ang takbo ng utak mo. Sige nga, hulaan mo kung ano ngayon ang tumatakbo sa isip ko. Gusto mong umattend ako doon para may makasama ka, okay na? Sarkastikong saad ko habang nakataas ang kilay. Inirapan ko siya tsaka ako tumayo. Sige na, alam ko naman na hindi mo ko titigilan kaya sige, sasama ako. Tawagan mo lang ako. Wika ko sa kanya tsaka ako naglakad palabas. Paglabas ko sa company ng kaibigan ko ay may dumaang ambulansya. Namataan ko ang dalagang nakasakay doon pero hindi ko na siya pinansin pa. Pumasok ako sa kotse ko, sakto naman na nag-ring ang phone ko. Mula ang tawag sa aking prinsesa. Dalhan mo ako ng coffee, nalita ko ng gising kanina kaya hindi ako dumaan sa Starbucks. Sure, tatanggihan ba kita? Matapos ay kaagad kong pinatay ang linya. Nag-drive ako papunta sa mall at binili ang pinakapaborito niyang kape. Nasa hospital na ako at masayang dala ang kape niya. Nakangiti ako dahil kilala na ako dito. Nakakahiya naman kung sisimangot ako. Good morning, Sir Mitsui. Anang isang nurse sa akin. Good morning din. Nasa office ba si Nanari? Opo, nag-aantay sa inyo kaya hindi na naman makatrabaho. Sige po, mauna na po ako. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Kung minsan ay lumilingon ako sa mga bakanteng kwarto, dahilan siguro kaya hindi ko napansin ang dalagang humahangos ng takbo na siyang nakabangga sa akin dahilan para tumapo ng kape na dala ko. The heck? Naku po, pasensya na po. Tumitingin ka ba sa nalalakaran mo? Ang laki-laki ko kaya imposibleng hindi mo ako nakita. Nagmamadali po kasi ako. Emergency sir, pasensya na. Nagsusumamong aniya. Pinagmasdan ko siya mula ulo hanggang paa. Puno ng dumi ang damit niya, maging ang buhok niya ay gulo-gulo din. Ang mata niya ay halatang galing din sa pag-iyak. Inilayo ko ang paningin ko kahit na inis ako ay pinangunahan ako ng awa para sa kanya. Alis na. Natataranta siyang tumango, tsaka muling nagtatatakbo. Nilingon ko pa siya tsaka ako napailing. Nagpakawala ko ng buntong hininga tsaka ako nagdiretso sa opisina ni Nanari. I'm sure magtatampo siya. Kuya! Puno ng excitement na tawag niya sa akin. Kaagad na naggala ang kanyang mata para hanapin ang dala ko matapos ay napangwi. Yung kape ko. Sorry, wala akong nabili. Alam kong may binili ka. May nangyari lang siguro, ano? May babae dito sa ospital, nabangga niya ako at kakamadali kaya tumapon yung kape. Hindi niya sadya, naawa ko sa itsura niya kaya hindi ko na pinapalitan pa. Babawi na lang ako sa susunod, okay? Palagi na lang ganyan, tas wala namang bawi. Mangungulit pa sana siya nang bumukas ang pinto ng office niya. Doc Clarkson, may emergency po. Kayo daw po mag-aasikaso dahil may duty lahat. Kayo lang po ang available ngayon. Tingnan mo, hahawak na ako agad ng pasyente nang walang kape-kape. Paglabas niya ay sumunod ako. Kung sakali na sa emergency ang duty niya ay balak kong manood. Sumunod lang ako, hindi nga ako nagkamali dahil sa emergency room siya dumiretso at sa labas ng pinto noon ay naroon ang babae na siyang nakabangga ko kanina. Mas naging mugto pa ang mata niya at waray tarantang-taranta habang naglalaro ng kanyang palad. Dok, aniya kay Nanari. Dok, maawa kayo, Dok. Pagalingin niyo po ang tatay ko, maawa po kayo.
Hindi ko hawak ang tadhana pero gagawin ko ang makakaya ko. Napatingin sa akin yung babae. Siya'y may-ari ng kape. Sana maligtas niya ang tatay mo kahit wala siyang almusal. Naglakad ako paakyat sa second floor tsaka ako pinanood ang ginagawa ni Nanari. Payat na payat ang katawan ng lalaking nandun. Mukhang hindi ko kayang sikmurain ang mga mangyayari kaya naman bumaba na ako. Sa huling pagkakataon ay nakita ko na naman yung babae. Balisa siya habang nakaupo sa bench. Huwag kang mag-isip maigi. Gagaling din ang tatay mo. Saad ko tsaka ako naglakad palabas. Sumakay ako sa kotse ko para bumalik sa unit ko. Nag-shower ako tsaka ako nahiga. Mula naman ako sa maayos na pamilya, sadyang pinili ko lang na maging independent at humiwalay sa pamilya ko para magawa ko kung ano ang gusto ko. Kinagabihan ay magkakasunod na tawag ang natanggap ko mula kina Aki. Siya yung kaibigan ko na nangungulit sa akin na sumama sa event na gagawin mamaya. Ayon din sa source ko ay may black marketing din na mangyayari doon. Bentahan ng laman at kababaihan. Talamak sa black market na yon ang pagbebenta ng mga internal organs at karaniwang buyers nila ay mga Chinese. Oo na, sige na, pupunta na ako. Sakay ng aking kotse nang pumarada ako sa gilid. Hindi ko pa nakikita ang kotse ni Aki sa paligid kaya tiyak na wala pa siya. Pinanood ko ang taong dumaraan sa gilid ng kotse ko. Hindi ko alam kung pagkakataon ba pero for the third time ay muli kong nakita ang babae. Iba na ang itsura niya kumpara kanina. Nakabihis siya ng maayos at naka-makeup. Hoy! Dahil nakabukas ang bintana ko, ay madali na lang kay Akihiro na tapikin ang balikat ko. Kanina ka pa dyan, tara na, pasok na tayo. Nag-start na daw ang auction, maganda yun. Sumabay ako kay Akihiro sa pagpasok ng malaking building na yon. Sa una ay aakalain mong malaking hotel yon. Sumakay kami sa elevator na yari sa salamin. Habang pataas ng pataas ay malaya kong nakikita kung ano nga ba ang meron sa lugar na yon. Malawak na pasugalan ang nakaagaw ng atensyon ko. Bumukas ang elevator at kaagad kaming sinalubong ng mga babaeng nandoon. Hindi ko din naman alam na kilala din ako ng mga tao doon. Mr. Clarkson, mabuti at nakarating ka. Nakipagkamay sa akin ang isang matanda. Hindi ko nga din alam na makakarating ako eh. Aba, mas kilala ka pa kaysa sa akin ah. Ani ni Akihiro tsaka ako si Nico. Malay ko ba, hindi ko nga din alam na kilala nila ako eh. Iginiya kami ng mga taong yun sa mesa malayo sa entablado na naroon. Kakatapos lang ng auction kanina, panibagong item naman ang ilalabas. Saad ng lalaki na nagpakilalang Morgado. Item? Mga antik ba ang mga ino-auction dito? Hindi, mga babae. Babae? Oo, mga babae na birhen syempre. Karamihan sa item natin ay ginagawang parausan ng mga matatandang businessman, lalo pag maganda. Madaming pumapayag sa ganitong kalakaran lalo at kailangan na kailangan nila ng pera. Napangiwi ako tsaka napatingin kay Akihiro. Walang iya ka? Sa ganitong event mo pa talaga ako dinala. Bro, wag masyadong dibdibin ang mga bagay-bagay dahil hindi naman tayo ang mapupunta sa impyerno. Let us see them burning their own soul. Saad ni Akihiro. Maya-maya ay lumabas ang isang lalaki sa entablado at kumuha ng atensyon sa aming lahat. At base sa kanya ay ilalabas na yata ang panibagong item. May kung anong itinutulak ang mga tao na nakasuot ng Amerikana. Nakabalot ng itim na tela ang tinutulak nilang iyon. Maya-maya pa ay biglang hinatak ng isang lalaki ang tabing ng kung anong bagay na yon. At doon ko malinaw na nakita ang babae. Ang babae na naging dahilan ng panlalaki ng mata ko. Sa pang-apat na beses ay muli kaming nagkita ng babae na iyon. What the hell? Yun na lang ang tanging nasabi ko. Napalinga ako sa lalaking nagtaas ng numero. 350,000. Yun ang unang presyo na sinabi. Mukhang seryoso silang bilhin ang babae na yon. Anong gagawin nila sa babae na yon kapag nabili na? Tanong ko kay Morgado habang hindi inaalis ang aking paningin sa babae na nasa entablado. Depende, sabi ko nga sa'yo. Pwede silang maging asawa, kabit o parausan pero mas malaki ang tsansa na maging katulong. Kung bibilin sila ng tao, anong hatian? 20-80 ang hatian. 20% lang ang mapupunta sa auction.
Doon mismo mapupunta sa tao yung 80% kaya hindi nalugi, hindi ba? Magandang pakinggan pero hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Yun ang maliwanag doon. Kapag binili ka na nung tao, hawak na niya ang buhay mo at ang pinaka-worst doon ay kung tutupad ba yung bumili sa napag-usapan. Dahil sa malalim kong pag-iisip ay hindi ko na namalayang umabot na pala sa 7 digits ang halaga ng subastahan. Bakit ganun kamahal ang babae na yun? Nasabi ko din na dumadaan sa mga doktor ang mga babae na yan at isa ang babaeng yan sa mga birhen na pumasok ngayong gabi. Lalo akong nainis. Sumagi sa isip ko si Nanari, ang kapatid ko. Tinignan ko ang numero na nasa mesa namin. Huwag kang gagawa ng pagsisisihan mo, pakiusap. Ani ni Akihiro sa akin nang mapansin niya ang susunod kong hakbang. Ngunit ganoon pa man ay kinuha ko ang numero na yon at kaagad kong itinaas iyon. 5 million. Malabo na may kumuha pa sa kanya. 1 milyon ang huling offer. Nagtinginan sa akin ang lahat. Bro, ano binabalak mo? Walang bibili sa babaeng yan ng ganyan kamahal. Wala nga. Maliban sa akin kaya tumahimik ka na dyan. Naging tahimik ang kabuuan ng paligid. Nakatingin lang sa akin ang mata ng babae na iyon, wari nangungusap at nagtatanong kung bakit ko ito ginagawa pero malamig ko lang siyang tinignan. Akala ko ba wala sa linya mo ang... Inilapit ko ang mukha ko kay Aki. Ipapasara ko to oras na nakakalap ako ng impormasyon. This item will owned by Mr. Tanong sa akin ng lalaking nagsasalita doon. Clarkson, Mitsui Clarkson. Saad ko, na puno ng palakpakan ng buong lugar. Barya lang sa akin ang halagang yon pero sisiguruhin kong hindi na magtatagal ang pasugalan na ito. Nang ipasok muli ang babae na yon pabalik sa pinagmulan niya kanina ay may lumapit kaagad sa aking lalaki. Mr. Clarkson, right? What do you want? Name her price. 5.5? Alok niya sa akin. Let me think. Madaming nagkaka-interes sa babaeng yun. Bakit kaya? Nothing special, basta interesado lang ako. Aniya sa akin kaya napabungis-ngis ako. She's special to me. A special one. Bibigyan kita ng sapat na oras at panahon. Pwede nating pag-usapan ng presyo. Stay here. Saad ko kay Aki. Naglakad ako papunta sa backstage kung saan alam kong mahahagilap ko ang babae na iyon. May lalaki akong nakasalubong kaya hinarang ko siya habang nakasuksok sa bulsa ko ang aking kamay. Nasaan yung babae? Nasa kwarto niya po. Bring me there. Natataranta siyang tumango. Sumunod ako sa kanya hanggang sa marating namin ang kwartong sinasabi niya. Nasa loob po. Pagkasabi niya noon ay hinawakan ko ang doorknob. Bumukas yun at doon ko nga nakita ang babae kanina sa stage. Nakaupo siya at wari tuliro. Are you happy to see me? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba may sakit ang ama mo? Bakit nandito ka? Umiling siya at mukhang walang planong sumagot. Maraming pwedeng maging trabaho dyan. Bakit ito pa ang ginusto mo? Bigla ay naitaas ko ang aking tono. Hindi ko to gusto. Kung alam mo lang, wala akong gusto sa kung anong nangyayari sa akin. Wala akong ibang choice. Kailangan kong ibenta ang aking sarili para mabuhay ang tatay ko. Napalunok ako nang makita ko ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Wala kang karapatan na husgahan ako dahil wala kang alam sa kung ano ang sitwasyon ko. Binili mo ko. Trabaho kong sundin ang mga sinasabi mo pero sana naman wag mong husgahan ang pagkatao ko, Mr. Clarkson. Sino nagturo sa'yo ng lugar na to? Yung asawa niyo, yung doktora, si Miss Clarkson. Naitikom ko ang aking kamay. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niya. Malaki ang naging hakbang ko nang hindi ako makatiis. Kaagad kong dinampot ang kamay niya. Nagsisinungaling ka, hindi ba? Hindi niya gagawin ang mga bagay na to dahil babae din siyang tulad mo. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Bukod doon ay wala na akong sasagutin. Napilitan akong bitiwan ang braso niya. Wala kang sasabihin? Kung ganon, tatanggapin mo na lang ang lahat? Sige. Ngayong gabi, paliligayahin mo ko. Tumalikod ako sa sobra kong buwiset. Ayoko ng mga taong katulad niya. Walang pagmamahal sa kanyang sarili. Ano, may napala ka ba? Nakita mo ba? Ani ni Akihiro sa akin.
Nakasimangot ako at hindi kumikibo. Maya-maya ay lumapit sa akin si Mr. Morgado. Heto ang contract. Nakasulat na din dyan na kailangan mong i-deposito sa akin ang bayad ngayon. Nasa bangko mo na. Alam kong medyo nagulat siya. Yun nga ang pakay ko. Ang magulat siya sa tahimik na paghakbang ko. Nang may lumapit sa aming waiter ay kumuha ko kaagad ng maiinom. Anong plano mo ngayon? Ani ni Aki sa akin. Madami akong plano, lalo na sa pasugalan na to. Hindi ko to papatahimikin. Pati ang kapatid ko nadamay sa kalokohang to. Si Nanari paano? Bakit? Yung babaeng binili ko, pasyente ni Nanari yung tatay nun. Ewan ko ba't bigla nalang binugaw dito ni Nanari yun. Sa'yo na rin mismo galing. Oras na lipulin mong pasugalang ito, patay ka sa kapatid mo, pati siya madadamay. Hindi ang pagbabanta mo magpapabago sa isip ko, Akihiro. Dahil malaki ang ginastos ko ay siniguro kong sulit ang mga alak na ininom ko. Hindi ko alam kung ilang shot glass at expensive na alak ang nainom ko pero hindi pa din ako tinatamaan. Pasado 1:00 nang mag-aya si Aki sa akin palabas. Yung babae mo? Nandun na yung tao ko, sila na maghahatid doon. Naks, mapapalaban ata ah. Nakangising aniya kaya tinaasan ko siya ng kilay. Bakit? Huwag mong sabihin na bubulukin mo lang yun doon. Hindi ako ikaw kaya huwag kang magsalita. Hindi ko din kailangan ng opinyon mo. Naglakad ako papunta sa kotse ko. See you when I see you. Pagsakay ko sa kotse ay bumisina lang ako at naghiwalay na kami ng daan ni Akihiro. Hinatid ako ng mga lalaki sa isang bahay. Hindi basta-bastang bahay. Bisita ni Sir Mitsui. Ani nitong ibilin ako sa babaeng mukhang tagapamahala ng bahay na iyon. Bisita? Aniya. Tinignan ako nito mula ulo hanggang paa. O siya, tayo na sa loob. May edad na yon at mukhang strikta. Hindi ko alam kung saan ka nakuha ni Sir o kung talaga bang kaibigan ka niya. Dito po ba nakatira si Mr. Clarkson? Ay nako, wag nang madaming tanong. Aniya, tsaka ako giniya ng matanda sa isang kwarto. Yan ang magiging kwarto mo, kompleto din yan sa mga gamit. Kailan po uuwi si Mr. Clarkson? Walang exact time na binibigay si Sir Mitsui. Umalis ang matanda kaya naman itinuon ko na lang sa loob ng kwarto ang atensyon ko. Malawak ang magandang kwarto, parang ginawa para sa isang prinsesa. Hindi basta-basta ang pagkakaayos, lamang ang kulay ng pink ngunit hindi masakit sa mata. Binuksan ko ang aparador na naroon. Puno iyon ng magagandang damit. Hindi ko naiwasan na hindi humanga, ngunit hindi noon naibsan ang pag-aalala ko para kay tatay. Hindi pa din ako panatag kahit may pera na akong hawak. Nag-half-bath ako para makaidlip na din kahit papaano. Noon ko lang kasi naramdaman ang totoong pagod ng aking katawan. Sa totoo lang ay wala pa talaga akong tulog mula nang isugod ang aking itay sa ospital. Maagang namatay ang nanay ko dahil sa sakit. Wala kaming kakayahan. Dahil natoon sa paghahanap buhay ang itay, ay tinamad din akong mag-aral sa kadahilanang nais ko siyang tulungan ng maaga. Sa bukid kami natuon ng itay ngunit naging masaya kami. Nabubuhay sa sapat at yun ang pinakamaling desisyon kong nagawa. Nagkaroon ng itay ng karamdaman sa kanyang baga dahil sa labis na paninigarilyo. Hindi ko din napaghandaan yon dahil wala kaming ipon. Alam kong masama ang pinasok ko pero nagpapasalamat pa din ako kay Mrs. Clarkson dahil itinuro niya sa akin ang black market na ito. Kaya lang ay iba naman ang kinahantungan. Pakiramdam ko ay magiging kabit pa ko ng asawa niya. Mabilis kong tinapos ang pag-half-bath ko. Nagpalit ako ng magarang pantulog na naroon. Halatang mga bagong mga damit na naroon. Kasyang-kasya din sa akin. Nahiga ko sa malambot na kama. Umasa pa nga ako na mahihirapan akong matulog kaya lang ay dala siguro ng pagod nang makatulog ako kaagad. Kinaumagahan ay marahang pagkatok ang nadinig ko. Pikit pa ang mata ko. Miss Aisha? Tawag sa akin ng tinig. Lumingon ako at naroon ang babaeng hindi nalalayo sa akin ng edad. Nakahanda na po ang almusal. 8:00 na. May gulat sa akin. Napabayaan ko na ang... Napatigil ako sa pagkataranta ko nang maalala kong hindi nga pala ako maaaring lumabas ngayon. Pwede ba ako makigamit ng telepono?
Tanong ko sa babae. Lahat po yan ay maaari niyong gamitin. Naglakad ako papunta sa side table at kaagad na tumawag sa numero na kinabisado ko. Nakatatlong ring lang yon at kaagad na may sumagot. Doc Clarkson, kamusta po ang lagay ng tatay ko? Kaagad na bungad ko. Hindi na ako nakabati ng magandang umaga. Under observation pa. Napasinghap ako ng tinig ng lalaki ang sumagot noon. How are you? Are you okay? Nakatulog ka ba ng maayos? Mr. Clarkson. Oo, ako nga. Uuwi ako ng biglaan at tulad ng sinabi ko kagabi, gagawin mo ang dahilan kung ba't kita binili. Saad niya tsaka pinatay ang linya. Tara na po para sa almusal niyo. Pagbaba ko ay naroon ang malaking lamesang puno ng pagkain. Tara na po, kumain na po tayo. Anyaya ko sa kanila. Hindi po kami sasabay, after nyo na lang po. Nga pala, Alaysa po ang pangalan ko. Sige. Matapos kong kumain ay dinala ko ni Alaysa sa kubo sa gilid ng bahay nila. Ano po kayo ni sir? Ako? Nilingon ko siya. Kahit ako hindi ko din alam kung ano niya ako, Alaysa. Hindi ko siya kilala. Basta niya na lang akong Naihinto ko ang bibig ko. Tinulungan. Pagpapatuloy ko. Ganun po ba? Mabait si sir at marespetong tao. Tiyak na may nakita siya sa'yo kaya kanya tinulungan. Mauuna na po muna ako, may gagawin pa po ako. Kung may kailangan po kayo ay tawagin niyo na lamang ako. Marespeto. Kung totoo ang sinasabi niya, sana wala ako dito. Sana hindi nagtataksil ang lalaking yun sa kanyang asawa. Saad ko sa aking sarili. Ano, wala pa ding balita? Hindi mo pa din ginagawa? Ito ang bungad sa akin ni Akihiro isang umaga. Nasa opisina ako at siya naman ang dumalaw sa akin. As usual, dahil na naman kay Aisha. Stop making an issue, will you? Hindi naman sa gumagawa ako ng issue, total ayaw mo naman mag-asawa. Bakit kaya hindi na lang siya ang pagdalahin mo ng anak mo? Tingin mo. I'm busy, Aki, to hear your nonsense suggestions. Okay. Itinaas niya ang kanyang kamay na para bang sumusuko. Naghahapit kang masyado sa negosyo mo. Bakit? Masyado bang malaki yung nawala para kay Aisha? Don't say her name. Ay nako Clarkson, hindi ko alam kung ayaw mo ba talagang madinig o possessive ka lang masyado. Kung sa bagay, maganda si Aisha pati ng hubog ng kanyang katawan kaya hindi na ako magtataka kung bakit ganyan kakaposes sa kanya. Hinila ko ang collar ni Aki. Huwag mo kong subukan. Oh, huwag mo sabihin na tataluhin mo ko dahil lang sa pagbanggit ko ng pangalan niya. Sabi mo sa akin walang puwang ang babae sa puso mo kaya sana hindi siyang maging dahilan ng pagkain mo sa salitang binitiwan mo sa akin noon. Sabihin mo nga, bakit ka ba ganyan sa akin? Naniningkit ang mata na saad ko. Hindi mo naman kasi kailangan magpakahirap masyado para bawiin ang 5 milyon na nawala sa'yo. Galawin mo si Aisha tapos tsaka mo siya ibenta kay Morgan. Damn you! Tingin mo ba talaga ganun lang kadali na gawin ang nais mo? Buhay ang pinag-uusapan natin dito. Then make her your wife. Hindi ko magigets ang punto mo hanggat wala kang hakbang na ginagawa, Mitsubi. Aniya tsaka ko tinalikuran. Matalim kong tinitigan ang pinto na dinaanan ni Akihiro. Nakausap na niya kasi si Morgan at sa dobleng halaga ay napapayag niya ito kapalit ni Aisha. Kaya ganun na lamang ang gigil nito na pakawalan ko si Aisha. Pero ang malaking tanong ay kung ano nga ba ang pakay ni Morgan sa dalagang iyon. Tumayo ako mula sa aking pagkakaupo tsaka ako bumaba sa parking space kung saan naroon ang kotse ko. Nag-drive ako papunta sa ospital. Sa totoo lang ay wala na sana akong balak na alamin pa ang mga bagay-bagay tungkol sa black market na iyon dahil sasabit ang pangalan niya pero may gusto talaga akong malaman. Saktong pagdating ko ay nasa opisina na si Nanari. Kuya, may dala ka? So kailangan talaga may dala kapag dadalaw? Naupo ako sa harap ng mesa niya. Busy ka or pwede mo naman akong kausapin? Depende, pag walang sense, di wag na lang kuya. Bakit mo kailangan gawin yun? Saad ko habang nakatingin sa mesa niya, wari may papel na inaayos doon. Alin? Aniya at base sa reaksyon niya ay alam niya na ang sinasabi ko. Kuya. Nanari. Black market.
Tinignan niya ako at halos mapasinghap siya. Sinasabi ko na ngayon pa lang, aminin mo na ang dapat mong aminin bago ka maipit doon. Wala akong aaminin kuya, aalis na ako, kailangan ako sa ER. Saad niya tsaka ako akmang iiwasan kaya naman hinawakan ko ang braso niya para pigilan siya. Nanari. I'm just helping her. Hindi ko naman alam na doon siya mapupunta. So nag-e-expect ka lang na makikipagpalitan lang siya ng organs para sa pera? Okay lang sa'yo na ilagay niya sa alanganin ang buhay niya? Akala ko ba nagliligtas kayo ng buhay? Bakit gusto mong sirain ang buhay ng babae na yon? She asked me for some help. Wala akong masasabi na iba, wala akong magagawa. Sa tingin mo, kaya ko na lang talikuran ang buhay ng tatay niya, kuya? Kaya please, kung nandito ka man para sitahin ako, wag na lang. Dahil hindi naman siya mapupunta doon kung hindi niya ginusto yon. Bukod doon ay kailangan mo siyang unawain. Hindi siya pwedeng manood habang nag-aagaw buhay ang tatay niya. Medyo naiintindihan ko na si Nanari. Ang hindi na lang ay kung paano niya nalaman ang black market na iyon. Gusto ko ding madinig ang side ni Aisha. Lumabas ako ng ospital nang hindi nagpapaalam kay Nanari pabalik sa kumpanya ko. Kakaupo ko lang noon sa swivel chair ko nang magring ang telepono ko. This is Mitsui Clarkson, please speak. Ako to, si Morgan. May sagot ka na? Ano bang inoffer mo kay Akihiro para mapapayag siya? Bakit hindi na lang ibang bilhin niyo at tigilan mo ako sa babaeng iyon? Oh, come on, Clarkson. Alam kong wala naman sa linya mo na makapangasawa ng babaeng mula sa isang subastahan dahil mataas ang standards mo. Birhen pa ang babaeng yon at saswak siya kung sakaling siyang mapili kung magdadala ng anak ko. Stop calling me kung gusto mo ay magpahanap ka na lang sa iba. Hindi ko maintindihan kung bakit ang babaeng yon ang pinag-iinitan nila gayong napakarami naman diyang iba. Kinahapunan ay dumiretso ako sa bahay sa halip na sa unit ko. Sir, hindi ko po alam na uuwi kayo. Ani ni Miring. Oo, hindi ko din naman kasi sinabi. Naglakad ako na patigil ako sa sala kung saan naroon ang bukas na TV at syempre, si Aisha na kumpara ng mga nakaraang araw ay mas maayos na ngayon. Naglakad ako papunta sa kanya at kaagad na kinuha ang remote para patayin ang TV. Napatingin siya sa akin. Follow me. Let's talk. Saad ko tsaka ako naglakad papunta sa opisina sa bahay kong iyon. Binuksan ko ang ilaw. Nandoon ang alak na paborito ko. May baso na din na araw-araw pinapalitan. Lahat sila dito ay alam nilang mahilig ako sa alak. Kaya naman araw-araw silang nagpapalit ng baso dito, pati na sa kwarto ko. Naupo ako sa sofa na naroon. Maupo ka. Pino siyang humakbang at naupo sa sofa sa harap ko. Umiinom ka ba? Wala naman akong kailangan. Gusto ko lang malaman ang mga bagay-bagay. Wala akong sasagutan, Mr. Clarkson. Kung gusto niyo, gawin niyo na kung ano talagang magiging papel ko sa buhay niyo. Gusto ko nang makita ang tatay ko. Magiging papel? Gawin? Sige, maligo ka at papasok ako sa kwarto mo kung yan ang gusto mo. Alis. Hindi naman siya sumagot, sa halip ay lumabas siya kaagad. Napapikit ako na isandal ko ang sarili ko sa sofa. Hindi ko alam kung tama pa ba ang desisyon na ginagawa ko. Nilagok ko ang alak na isinalin ko sa baso tsaka ako pumikit. Nang medyo gumaan ang pakiramdam ko ay tumayo na ako at dumiretso sa kwarto ko para maligo. Hindi naman ito ang unang beses na may maikakama ako, pero binubusog ng kaba ang aking puso. Sa kadahilanan kayang matagal na akong walang karanasan sa bagay na alam ko naman na iisa lang ang uuwian. Patay na halos ang lahat ng ilaw ng mga sandaling yon. Pumasok ako sa kwarto ni Aisha. Saktong katatapos niya lang noon maligo pagpasok ko sa kwarto. Nakaroba pa siya at wari nahihiya sa akin. Naupo ako sa kama at nag-cross legs. Gusto mo bang ituloy talaga to? Buo na ang desisyon ko, Mr. Clarkson. Aniya tsaka lumapit sa akin. Inilayo ko ang aking paningin ng dahan-dahan niyang hawakan ng aking dibdib para alisin ang pagkakaboton ng aking polo na suot. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin para bigyan ako ng marahan na halik sa aking lieg. Naipit ko ang aking labi dahil sa kaunting kuryente na dumadaloy sa aking sikmura. Mula sa aking balikat ay gumapang ang kanyang kamay.
Mariin na paghinga ang aking nagawa kaya naman kaagad kong hinula ang kamay niya. Para bang napapasikip niya ang aking puso. Anong ginagawa mo? Aniya sa akin, pero mabilis ko siyang inikot sa kama. Ipinako ko sa ulunan niya ang aking kamay. Malakas ang naging paghinga niya habang nakatingin sa akin. Inilihis ko ang roba na suot niya sa bandang itaas ng kanyang katawan. Nag-iwas siya ng tingin ng tuluyan kung makita ang harapan na parte ng kanyang katawan. Hindi ko alam pero kumalma ako kusa pero naroon pa din ang pagkagusto na makuha siya. Kung kanina ay siya ang gumagalaw ay hindi ko na hinayaan iyon. Ako na ang humalik sa kanya hanggang sa bumaba ng bumaba ang halik ko. Wala akong sasagutin. Dalhin mo ang anak ko kung ganun. Saad ko na ikinalaki ng kanyang mata. Sa mga sandaling iyon ay kaagad ko siyang inangkin ng walang paalam. Masikip at masakit ang kaagad na naramdaman ko. Senyales na tama ang lahat ng mga sinabi nung binili ko ang babaeng ito. Birhen nga siya at walang karanasan. Naging tahimik siya nung una. Siguro ay dahil masakit ngunit nang magtagal ay unti-unti ko nang nadinig ang malalambing na palahaw niya. Malalambing na tinig na siyang nagpabaliw sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako mas ginanahan nang madinig ko ang tinig niya. Mitsui, Mitsui. Sunod-sunod na aniya sa akin kaya halos makagat ko ang aking labi. Habol ko ang aking paghinga nang matapos kami. Balot ako ng aking pawis habang sunod-sunod na mabilis na humihinga. Hindi makaimik si Aisha. Nakapikit siya at wari hinang-hina. Dumiretso ako sa shower room at nagbanlaw doon. Paglabas ko ay nasa sulok na ng kama si Aisha at umiiyak. What's wrong? Hindi mo gusto? Umiling siya tsaka mabilis na hinawi ang kanyang luha sa mata. Ginusto ko to kaya wala akong pagsisisihan. Aniya tsaka tumayo sa kama habang yakap niya ang kanyang katawan ng kumot na naroon. Nagmamadali siyang pumasok sa bathroom. Hindi ako gumalaw sa aking kinatatayuan at doon ko malinaw na nadinig ang kanyang paghagulgol. Parang kinain ako ng guilt ko. Ano pa nga bang pinagkaiba ko sa mga taong nasa black market? Gayong inangkin ko ang dalagang hindi naman naging akin ng puso. Hindi ako umalis sa kinatatayuan ko. Nakabalot pa din ng puting tuwalya ang aking bewang hanggang sa madinig ko ang pagbukas ng pinto. Nakabalot na si Aisha ng ibang roba ng mga sandaling iyon. Napatigil siya sa kanyang paghakbang nang yakapin ko siya mula sa likod. I am sorry. Huwag niyong sabihin yan. Wala na akong karapatan sa buhay ko dahil inyo na ako kaya hindi kayo dapat humingi ng sorry sa akin. Hindi ko asawa ang doktor na yon. Kapatid ko siya. Hindi ko alam kung bakit ko inamin ang bagay na yon gayong wala naman akong dapat na patunayan sa kanya. Hindi siya umimik kaya't dahan-dahan ko siyang binitiwan sa aking pagkakayakap. Magbihis ka na, kalimutan mo ang mga sinabi ko. Pumasok ako sa kwarto ko. Damn you, Mitsui! What's going on? Naiinis na saad ko. Sinong babaeng yun para magulo ang isipan mo? Nagpalit ako ng pantulog at nahiga sa kama na may mga katanungan sa aking puso. Kinumbinsi ko ang aking sarili na dala lamang ng awa ang lahat. Kinaumagahan ay maaga akong nagising. Nagpagawa lamang ako ng tikay miring tsaka ko tumambay sa kubo sa gilid ng aking bahay. May binabasa akong dyaryo noon habang naka-cross legs nang mamataan ko si Aisha. Naipilig ko ang aking ulo nang makita ko ang maamo niyang mukha. What the hell? Nasabi ko sa aking sarili. Pakiramdam ko ay bumabagal ang bawat paghakbang niya papunta sa malawak na hardin. Kasama niya si Eliza. May pinag-uusapan sila at mukhang masaya iyon. Napangiwi ako nang tumawa si Aisha at ang tawa na iyon ang nagpaiwas sa aking paningin. Pinilit kong ituon sa aking binabasa ang aking paningin at atensyon hanggang sa... Mitsui! Tawag sa pangalan ko. Nang lingunin ko kung sino yon ay si Aisha. Anong kailangan mo? Alam kong kalabisan ngunit maaari ko bang dalawin ang itay? 1 linggo ko na kasi siyang hindi nabibisita. Sige, ipapahatid kita pero wag na wag kang magkukwento sa kapatid ko. Kapag nagtanong siya, magbanggit ka ng ibang pangalan.
Oo, hindi, Mitsui. Hindi kita ilalaglag, pangako. Alyssa! Makikita ko ng tatay ko! Oo, Miss Aisha. Sige na, magpalit ka na. Ipahahatid kita kay Gary para naman hindi ka na mahasal sa pagkukommute. Tumayo ako at bumalik sa loob, dalaan siya ako. Excited akong nagpalit ng damit, sinipat ko pa ang aking sarili sa salamin. Okay na yan, tatay mong dadalawin mo at hindi ibang tao. Hindi mo kailangan magpaganda. Mitsui, kanina ka pa nandyan? Kakarating lang, nasa baba na si Gary at nag-aantay sa'yo. Ayoko nang makikipag-usap ka kung kani-kanino. Pumunta ka sa ospital para sa tatay mo at hindi sa iba. Lalabas na sana ako ng pinto nang hawakan niya ang pulsuhan ko. Hindi naman ako nasaktan. Goodbye kiss. Ha? Where is my goodbye kiss? Kahit nahihiya ako ay hinagkan ko ang labi niya, tsaka ko naipit ang ibabang labi ko. Aalis na ako, Mitsui. Maingat ang naging paghakbang ko hanggang sa makalabas ako ng kwarto. Pinagbukas ako ni Mang Gary ng pinto. Tahimik ang naging biyahe ko. Napakaswerte niyo, Miss Aisha. Sana ay hindi pagsisihan ni Sir Mitsui na nakilala ka niya. Sa tingin ko po ay malabo nga yan. Isa lamang po akong kasangkapan ng amo niyo kaya tiyak na hindi siya manghihinayang. Pero hindi na po mahalaga yon. Sa tingin niyo po kung sakali na papayagan ako muling lumabas ni Mitsui, papayagan niya po kaya si Alyssa na isama ko? Oo, mabait ang batang yon at wala akong masasabi kaya anuman ang hilingin mo ay tiyak na ibibigay niya. Ani ni Mang Gary. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa mabait na sinasabi niya sa akin, pero hindi ko na inalintana yon. Pagdating sa ospital ay sabi ko kong nagtatakbo papasok hanggang sa makasalubong ko si Dr. Clarkson. Miss Aisha! Doc Clarkson, ang itay ko po. Gising na siya, maayos ng kalagayan niya pero nagpapalakas pa. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa auction? Naalala ko ang mga binili ni Mitsui. Wala naman, walang espesyal. Makuhulugan siyang tumawa. Hindi nga, may nagbayad ng bills niyo dito eh. I'm sure nakabili sa'yo na yayamanin. Maayos na din ang itsura mo. Masaya ako dahil natulungan kita. Doc, pwede ko na bang makita ang tatay ko? Puntahan mo, nasa private room siya, room 204. Sandali lang akong nagpaalam bago ako magtatakbo paakyat ng hagdan. Bagaman pagod ako sa ilang paghakbang, ay kaagad na napawi yun nang makita ko na ang mga numero na malapit na ang kwarto ni tatay. Napangiti ako nang makarating ako doon. Sabik kong binuksan ang pinto ng kwartong iyon. Nandoon ang tatay ko habang nakahiga. Mas maayos na ang kanyang itsura at kalagayan. Tay! Sabik na saad ko tsaka ko siya dinamba ng yakap. Hindi ko na naiwasan na maging emosyonal. Tay! Muling tawag ko na talaga namang nagpaluha sa akin. Naramdaman ko ang kamay niya sa likod ko na humahaplos sa akin. Saan ka ba galing? Masuyong aniya bagaman nagniningning ang kanyang tinig. Sabi ng mga doktora dito nagtatrabaho ka. Tay, nagtatrabaho po ako para maging maayos kayo. Pagod ako pero worth it lahat. Okay na ako. Masaya na ako. Naupo sa higaan niya habang hindi binibitiwan ang kanyang kamay. Huwag ka nang umiyak. Okay lang yan. Tingnan mo, malakas na nga si tatay oh. Akala ko po talaga iiwan niyo na ako eh. Akala ko po pababayaan niyo na ako na mag-isa, tay. Kayo na lang po ang meron kayo sa akin kaya pakiusap, tay. Huwag niyo po akong iiwan. Hinding-hindi ka iiwan ni tatay kahit anong sakit pa ang dumapo sa akin. Nang maibsan ng aking pangungulila ay doon ko lang nabigyan ng pansin ang kwartong kinasasadlakan ng tatay. Mukhang pangmayaman at talaga namang maganda. May sariling mga gamit at hitik din sa pagkain. Ipagbabalat ko po kayo ng orange. Dito ka lang sa tabi ko. Pag bumalik ka na naman sa trabaho mo ay matagal na naman kitang makakausap. Mamimiss na naman kita. Alam mo bang may naging kaibigan ako? Palagi kitang kinukwento sa kanya kahit alam kong malayo tayo sa buhay na meron siya. Sino po ang taong yon? Kapatid ni Doktora. Palagi niya akong dinadalaw dito.
Pinalalakas niya ang loob ko kaya talagang tuwang-tuwa ako sa batang yon. Mitsui ang pangalan niya. Maya-maya nandyan na yon. Hindi nga siya nagkamali ng bumukas ang pinto at pumasok si Mitsui na may dalang bulaklak at prutas. Magandang umaga po. Masiglang bati ni Mitsui kay Itay. Tiningnan ko lang kung ano ang mga gagawin niya. Oh, ikaw ba yung anak niya? Pagpapanggap niya. Oo, iho, siya si Aishalin, yung anak kong palagi kong binabanggit sa iyo. Inalok ako ni Mitsui ng shake hands. It's a pleasure to meet you, Aisha. Bibili ako ng lugaw sa labas, Itay, para makapag-almusal muna po kayo. Paalam ko, tsaka ako lumabas. Sa isang kabubukas na karinderya ako bumili ng lugaw. Magbabayad na sana ako nang may tinig na nagsalita sa aking gilid. Miss Aisha. Isang lalaki na matangkad at porselana ang kutis ang naroon. Nice to meet you. I am Riley Morgan. Aniya tsaka inalok sa akin ang kanyang kamay. Tatanggapin ko na sana yon nang may kamay na pumigil sa akin. Mitsui. Maging mapreno ka sa mga hakbang mo kung ayaw mong magkagulo tayo, Riley Morgan. Hinawakan niya ang pulsuhan ko tsaka ko hinila pabalik sa ospital. I told you, wag na wag ka makikipag-usap sa mga hindi mo kilala. Sorry, hindi ko naman alam na kasama pala ang lalaking yun sa bawal kausapin. Nakadikit ka na sa pangalan ko kaya asahan mo na ang mga taong gaya niya. Oo, pasensya ka na. Pumasok ka na after mong pakainin ng tatay mo at uuwi na tayo. Hindi ba pwedeng magstay pa ako kahit isang oras na lang? Aisha, pinagbigyan na kita, sana ako naman ang sundin mo. Nahiya ko nang sabihin niya yon kaya tumango na lang ako. Pagbalik ko sa kwarto ni Itay ay nagpanggap pa din akong masaya kahit ang totoo ay nalulungkot ako. Gusto ko pang makasama sana siya kaya lang ay hindi ko naman pwedeng suwayin si Mitsui. Tay, maya-maya ay aalis na din po ako. Wika ko nang halos paubos na ang lugaw ni Itay. Oo, sige. Basta yung palagi kong binibilin sa'yo, mag-iingat ka. Hangad ko ang kabutihan mo, anak. Kinuwento ko sa kanya mga plano ko sa oras na makalabas na siya ng ospital. Kaya lang ay matupad pa kaya yon kung hindi na ako makakawala sa pagkakatali sa aking liig ni Mitsui? Naputol ang kwentuhan namin ni tatay nang magring ang phone ko. Kakabigay lang ni Mitsui noon kanina bago ako umalis. Oo, palabas na po. Tay, aalis na po ako. Kailangan ko nang umalis eh. Paglabas ko ay wala na si Manggari doon, kundi si Mitsui. Hindi niya ako ipinagbukas ng pinto kaya ako na lang ang gumawa noon para sa aking sarili. Kung mahal mo pa ang buhay mo, ititigil mo ang pakikipag-usap kung kani-kanino. Nasa auction pa lang tayo ay gustong-gusto ka ng kunin ng taong yun. Bakit daw? He wants to sell you to the Yakuza. Yakuza? Tanong ko habang nagdadrive siya. Tumango si Mitsui. Malaki ang samahan na yon at malaki ang kikitain niya sa oras na mangyari yon. Berhen ka pa nung panahon na yon kaya hindi lang triple ang kikitain niya. Kung gusto mong mababoy ay sumama ka pero kung gusto mong manatiling buhay ay magstay ka sa tabi ko. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya na may nangyari na sa atin? Tulad niya, sabihin mo may plano ka din ba sa akin? Oo. Bala kong ipadala sa iyo ang anak ko. Hindi naman sobra yon, hindi ba? Pagkatapos nun, ano nang mangyayari sa akin? Malaya mo nang piliin ang daan na gusto mo. Nang sabihin niyo ni Mitsui, ay hindi na ako nagtanong pa. Matamlay akong bumalik sa aking kwarto. Miss Aisha! Tawag sa akin ni Eliza. Hindi ako kumibo kaya pumasok siya. Wala na po si Sir. May importante po siyang nilakad kaya hindi na nakapagpaalam. Pagkatapos ng pag-uusap namin na iyon ni Mitsui ay hindi ko na siya nakita sa bahay. Sinusubukan kong tawagan ang numero niya ngunit hindi ito nagri-ring. Sa 2 buwan ay naging bilanggo lamang ako sa bahay na iyon. Hindi ko alam kung bakit hinahanap-hanap ko siya, gayong hindi naman ako ganito dati. Naiuwi na din si Itay sa bahay namin. Pasalamat ako kay Doc Clarkson dahil hanggang sa pag-uwi ng Itay ay siya din ang nag-asikaso. Ay nako, kumakain ka na naman yan kay aga-aga.
Si Tasaki ni Aling Miring sa 2 buwan na pamamalagi ko dito ay napalapit na din sila sa akin. Mamaya sikmurain ka. Si Mitsui hindi pa po kaya uuwi? Namimiss mo ba? Nagbibiro niyang aniya habang naroon ang panunukso. Hindi naman po, nagtataka lamang ako at nagtatanong kung anong balak niya sa akin dito. Kung balak niya ba akong buruhin o ano. Ipahahatid kita doon sa kumpanya kung sasabihin mong nais mo siyang makita. Hindi po. May nais lang po sana akong hilingin kung sakali. Ano? Kung pwede ko pong makasama ang itay ko kahit 3 araw lamang. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang koneksyon nyo ng alaga kong iyon? Mula po talaga ako sa isang subastahan. Ginawa ko yon para mailigtas ang tatay ko. Panimula ko. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari pati na sa kung paano kami nabuhay ng itay hanggang sa sunod-sunod na pagsinghot ang nadinig ko mula kay Aling Maring. Napakawalang ya talaga ang panahon. Bakit sa dinami-dami sa mundo ay ikaw pa ang binigyan ng ganyang kasamang pagsubok? Aling Miring, maayos naman po ako. Kahit na ganito ang dinanas ko ay naging mabuting bersyon naman po ako bilang isang tao. Basta, ano at ano man ang mangyari ay dito lang kami para sa iyo. Sige na, ipahahatid na kita kay Manggari. Aniya, kaya tumango ako. Sabik akong nag-asikaso ng sarili ko. Halos patakbo akong lumabas hanggang sa bukana ng bahay kung saan naroon si Manggari at matyagang nag-aabang sa akin habang nakasandal sa kanyang kotse. Manggari, nakaredy na po ako. O siya, tara na. Aniya, tsaka ako pinagbuksan ng pinto ng kotse. Hindi nawala ang aking ngiti dahil makikita ko na si Mitsui at syempre, pati na ang tatay ko. Hindi na kita sasamahan sa loob, ha? Mag-isa akong pumasok dahil alam ko din naman kung anong palapag naroon ang opisina ni Mitsui. Sumakay ako sa elevator at pinili ang 3rd floor. Bagong mukha lang ako sa lugar na iyon kaya inasahan ko na ang mga titig nila sa akin pero hindi ko na lang inalintana iyon. Paglabas ko sa elevator ay dumiretso ko kaagad sa opisina ni Mitsui. Sandali akong kumatok at saka ko iyon binuksan. Parang sumikip ang aking puso sa aking naabutan. Nakikipaghalikan si Mitsui sa babaeng naroon. Nagkagulatan pa kami nang magtama ang mata namin. Naitulak niya nang wala sa ulirat yung babae. I said stop it! Dinig kong saad ni Mitsui sa babae na hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba o ano. Aisha, tawag niya sa akin. Sorry kung naistorbo ko kayo. No, hindi ganon. Kaagad na ani ni Mitsui. Bakit? Sino bang babaeng yan? Kaagad na wika ng babae. Maganda siya at matangkad. Sopistikada ang itsura. Come on, Mitsui. Nagkausap na kami ni tita at pumayag siyang maging okay tayo. Stop it, Melissa! Kung si Mami ang nakausap mo at pumayag siya, di siyang balikan mo. Basta ako, tapos na ako. Mitsui, hindi naman ako pumunta dito para sa paliwanagan nyo. Kung okay lang sana, gusto kong magpaalam sa'yo. Dadalawin ko ang itay kahit 3 araw lang. Lumabas ka muna. Mag-uusap kami. Ani ni Mitsui sa babae. Hindi ba ako pwedeng sumama? Hindi ko ba pwedeng madinig? Mas mahalaga ba sa akin ang babaeng yan? Mas masasaktan ka kung sasagutin ko pa yan, Melissa. Lumabas ka na. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya, pero alam kong isa lang ang totoo. Hindi ako mahalaga para sa kanya dahil hindi siya magpapahalik doon kung oo ang sagot. Kung sa bagay, sino nga ba ako para maging mahalaga? Hindi ako umimik ng padabog nang humakbang yung Melissa palabas. Anong gusto mo? Tanong niya muli sa akin. Gusto kong dalawin ang tatay ko kahit na 3 araw lang. Matagal yon. Ilan ba dapat? Tsaka para din magawa mo yung mga dapat mong gawin. Hindi ko pinahalata na malungkot ako. Ano pa ba yung dapat kong gawin? Wala lang yung nakita mo. Wala ka din naman kailangang ipaliwanag. Please, payagan mo na lang akong makita ang tatay ko. Oh, sige. Pagkasabi niya noon ay tumalikod na ako at hindi na siya kinausap pa. Nakuha ko na naman ang pakay ko.
Paglabas ko ay bigla akong naging emosyonal sa kadahilanang hindi ko maunawaan. Parang sinasaksak ang aking puso. Pumasok ako sa elevator. Napatingin ako sa salaming pader noon at natagpuan kong luhaan ang aking mata. Kaya kaagad kong pinahid ang luha na naroon. "Miss Aisha," tawag sa akin ni Mang Gary. Mang Gary, hindi na po ako magpapahatid pabalik sa bahay. Uuwi po muna ako sa amin. Nagpaalam na po ako kay Mitsui. Para sana hindi ka na mahirapan sa biyahe at magsayang pa ng pera. Hindi na po, okay lang po ako. Nakangiting wika ko tsaka ako naglakad na papunta sa bus stop. Matagal-tagal din ako na naroon hanggang sa may pulang kotse na huminto sa harap ko. Si Riley? Mag-usap tayo. Alok niya sa akin. Dapat ay hindi ako papayag pero naisip kong baka may alam din siya kung sino ba talaga si Melissa sa buhay ni Mitsui kaya sumama ako. Sa isang coffee shop niya ako niyaya since maaga pa naman noon. Balak mo magstay sa tabi ng lalaking yon? May fiancé na siya kaya know your worth, Aisha. Sumama ka sa akin at bibigyan kita ng maayos na buhay. Hindi mo kailangan makipag-agawan. Kung ganon, kasintahan talaga ni Mitsui ang babaeng yon? Huwag ka nang mag-alala, wala naman akong balak na magkaroon ng feelings kay Mitsui. Binili niya lang ako kaya ako nandito. Bibilhin kita sa kanya. Para? Ibenta sa mga yakuza? Pagkakitaan? I'm sorry, Riley, pero okay na ako sa kung anong estado ko ngayon. Tumayo ako mula sa upuan kahit hindi ko pa tapos inumin ang kape ko. Hindi ko alam ngunit kahit anong kumbinsi ko, sa aking sarili ay masakit pa din na malaman ang katayuan ng Melissa na yon sa buhay ni Mitsui. Palabas na ako noon sa coffee shop nang habulin ako ni Riley. Oo, kung yan ang sinabi ni Mitsui sa'yo pero ngayon iba na, hindi na ganun ang gusto ko. Hindi mo na ako pwedeng kuhanin, Riley, dahil ako mismo. Gusto ko na din makawala sa tali na ako mismo ang gumawa. Gusto kitang pakasalan. Napasinghap ako nang biglang tumumba si Riley sa gilid ng kalsada dahil sa malakas na suntok ni Mitsui. I told you, lumayo ka kay Aisha. Alam kong ginagawa mo lang to para makabawi sa akin dahil ako ang pinili noon ni Melissa. Okay lang na magalit pero yung isipin mo na inagaw ko siya ay malaking kalokohan dahil siya ang unang lumapit sa akin. Hindi ko alam na may boyfriend siya. Huli na nang malaman ko, Riley, pero nakipag-break pa din ako sa kanya. She's free now, kaya tigilan mo si Aisha. Ano bang hinahabol mo dyan? Bakit hindi mo nalang piliin si Melissa at ebenta mo sa akin ang babaeng yan? Hindi na natapos ni Riley ang kanyang sasabihin nang muli siyang suntukin ni Mitsui, pero hindi siya nagpatinag. Bakit? May feelings ka na sa muchachang yan? Mahina ka pala eh. Ipagpapalit mo na lang si Melissa sa isa pang bayaran na gaya niya. Mapang-insulto na ani ni Riley. Iyon na nga ang naging dahilan ng pagdugo ng nguso niya dahil sa ikatlong pagsuntok ni Mitsui sa mukha niya. Hinawakan ni Mitsui ang braso ko at hinila ako papasok sa kotse niya. Damn! Malakas na sigaw niya pagpasok sa kotse. Pinaandar niya yung kotse, hindi niya ako kinakausap at halata ang inis sa kanyang mukha. Mitsui. What? I told you, hindi ba? Wag na wag ka makikipag-usap sa taong yon. Sorry, hindi ko sadya. Hindi na siya nagsalita sa halip ay nag-drive na lang ulit pabalik sa bahay. Bagaman ay galit, pinagbuksan niya pa rin ako ng kotse. Mang Gary, bakit yun naman hinahayaan mag-isa to? Mitsui, kasalanan ko. Akong humingi nun kay Mang Gary. Huwag mo siyang pagalitan kung maaari. Kahit na. Ikaw ang kasama niya, trabaho niya na ihatid ka ng maayos. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Miss Aisha, kasalanan ko po. Nagpapakumbaba na ani ni Mang Gary, kaya nagulit ako. Hindi na ako nakapagsalita nang pumasok na si Mitsui sa loob ng bahay. Bagsak ang aking paningin nang sumunod ako. Mitsui, yung Melissa, sabihin mo, fiancé mo nga ba siya? Oo. Pero noon yon, hindi na ngayon. Matagal na kaming hiwalay kaya hindi na ang sagot. Nagbuntong hininga ako ng malalim tsaka ako pumasok sa kwarto. Hindi ko na tuloy alam kung okay lang bang umuwi ako o hindi. Napangiwi ako nang makaramdam ako ng asim sa aking sikmura. Binaliwala ko yon at pumili ng mga damit na dadalhin ko. Maya-maya ay susubukan kong magpaalam ulit kay Mitsui.
6 na damit at 6 na pang ibaba din ang kinuha ko. Inilagay ko na yon sa bag na naroon nang padarag na bumukas ang pinto ng kwarto. Nang lumingon ako ay malakas na pagsampal sa akin ni Melissa ang natanggap ko. Ma'am, maghunos dili po kayo. Ani ni Aling Miring kay Melissa habang inaawat ito. Lumabas na po kayo. Hindi, Miring. Malandi ang babaeng to. Kaya pala ganun kalakas ang loob niya dahil binabahay na siya ng fiancé ko. Ngayon, anong sasabihin mo sa akin? Ipaliwanag mo! Tinulak-tulak niya ako. Wala kong ibang magawa kundi ang umatras. Ma'am, habang wala na po si Sir pakiusap, lumabas na po kayo at sa baba po kayo mag-usap. Wala akong pakialam. Hayaan mo siya, Miring. Karapatan ni Melissa na malaman ang totoo at kung sino nga ba talaga ang dalagang yan sa buhay ng anak ko. Anang magandang tinig mula sa labas ng aking kwarto. Doon ko nakita ang babaeng napakaganda. Kamukhang kamukha niya si Mitsui. Ano? Sumagot ka. Aalis ka sa buhay ng fiancé ko o gusto mo pang mahirapan sa akin? Itinulak akong muli ng Melissa na yon at talagang sumabit ang paa ko sa paa ng kama. Dahilan para mapasalampak ako ng malakas sa sahig. May kung anong sumakit sa aking balakang. Manang Miring, Manang. Napakapit ako sa kanto ng kama. Diyos por santos, Ma'am Melissa, nagdurugo si Miss Aisha. Nadinig ko ang malakas na sigaw mula sa labas kasabay noon ang pagkawala ng aking kamalayan. Ma'am? Tawag ko nang paakyat na ako ng hagdan. Hindi ko alam kung bakit siya narito. Nadinig ko ang malakas na sigaw ni Miring mula sa loob ng kwarto ni Aisha, kaya binalot ako ng kaba. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Alam kong hindi pa ako in love pero may space si Aisha sa puso ko. Space na alam kong hindi lang basta-basta. What the hell is going on here? Kaagad kong kinarga si Aisha. Hindi ko na nagawang kausapin si Mommy at Melissa dahil alam kong walang matinong sasabihin ang bibig ko. Sunod-sunod akong napamura. Hindi ko alam kung anong meron at dinugo siya. Manggari! Manggari! Nagtatatakbo si Manggari para pagbuksan ako ng pinto ng kotse. Hindi ko na siya kinausap pa. Sa halip ay pinag-drive niya ako kaagad. Walang malay si Aisha at namumutla na din. Kaagad kong tinawagan si Nanari para pagdating doon ay maasikaso kaagad si Aisha. What? Nagdurugo? Bakit? Naaksidente ba siya? Bakit mo ba siya kasama? Pagdating namin sa ospital ay nakaabang na doon sila Nanari at ang ibang nurses. Kinarga ko si Aisha at isinakay sa stretcher. Hindi ko alintana kahit may mga dugo na sa aking damit. Sumunod ako sa kanila pero hindi na nila ako pinayagan na makapasok pa sa loob. Maya-maya ay dumating si Miring dala ang mga damit na pamalit ko. Sir, magpalit po muna kayo. Magiging okay din si Aisha, huwag kayong mag-alala. Dagdag pa niya kaya tumango ako. Pagbalik ko ay nandun pa din si Miring kasama si Mommy at si Melissa. Nag-init na naman tuloy ang ulo ko. What are you doing here? Sino yun, anak? My real fiancé. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang salita na yon na talagang ikinatigil ni Mommy at ni Melissa. And what about me? Ikaw? Dapat nga ikaw eh. Kaya lang masyadong naging maaga ang pagputok ng balita kaya maaga kong nalaman na bukod sa akin ay may iba ka pa palang inaatupag. Sa tingin mo karapat dapat ba kitang pakasalan? Sasagot pa sana si Mommy nang bumukas ang pinto ng kwarto kung saan naroon si Aisha. Anak, ani ni Mommy kay Nanari. She's pregnant. Bungad niya na ikinalaglag ng pangako. Lahat sila ay napatingin sa akin habang si Nanari ay halatang nangangapa. How's the baby? Muntik nang malaglag pero pasalamat pa din tayo dahil hindi. Sino ba ang ama nun? Bakit kayo nanditong lahat? Melissa? Dahil ang babaeng yon, siya ang babae ng kuya mo. Ano? Ibig sabihin anak mong dala ng babaeng yon? Parang hindi makapaniwala na ani ni Mommy. Yeah, anak ko nga. Nasalo ni Mommy ang bibig niya. Paano mo nagawa sa akin na magtago ng ganito? Paano? Paano mo nagawang pagtaksilan si Melissa? Mom, nauna niya akong pagtaksilan. Alam niyo na lahat ginawa ko para kay Melissa.
Lahat ng gusto niya maging ang gusto niyo, pero ano? She still betrayed me. Kaya wala na siyang karapatan na habulin pa ako. Kung hindi niyo kayang tanggapin ang anak ko, edi don't. Iniwan ko sila doon at pumasok ako sa kwarto kung saan naroon si Aisha. Maayos na ang kalagayan niya. Buntis siya. Ang tanga ko sa part na ginagawan ko pa siya ng ikakastress niya. Lumapit ako sa kanya at pinanood siya. Ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit at paanong ikaw ang naging ama ng batang pinagbubuntis niyan? Kunot ang noo na ani ni Nanari. Alam mo kung gaano ko kayo kamahal ni Mami. Kaya naman nang masaksihan ko siyang nasa subastahang yon, hindi ako nagdalawang isip na iligtas siya. Iligtas para ano, anakan? Tingin mo ba napahanga mo ko doon? Sana nga. Sana nga ganun na lang. Lumingon ako sa kanya. But I fell for her. Nainlove ako sa kanya nang hindi ko sadya. Akala ko kung aalis ako sa bahay na yon, ay maiiwasan ko ang damdamin ko para sa kanya. May gusto ka sa kanya? Hindi ko pa masabi, Nanari. Tumingin siya sa akin matapos ay kay Aisha. Nagpalitan lang ang tingin ni Nanari sa amin. Masyadong complicated yan, kuya, pero syempre kung saan ka masaya, susuportahan kita. Nagstay ako sa room na yon hanggang sa madinig kong bumukas ang pinto. Anak. Tawag sa akin ni Mommy. What, Mom? Nag-iiyak na si Melissa. Anong gagawin natin? Mom, may relasyon sila ni Riley Morgan. Talaga bang balak niyo akong itali sa babaeng yon? At ano ang gusto ko? Itong mukhang muchacha na ito ang nais mo? Oo, Mom. Kung itsurang magiging basihan nyo at estado ng buhay, gawin nyo lang. Pero kung papipiliin nyo ako kay Melissa at Aisha, I'm sorry. Dahil kahit di ko banggitin, alam kong alam nyo kung sinong pipiliin ko. Siguro ay ayaw nang dagdagan ni Mommy ang sama ng loob ko, kaya tahimik na lang siyang lumabas. 3:00 na ng hapon nang magkamalay si Aisha. Mitsui, nakaduktok ako noon sa kama niya at hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Bakit ako nandito? May nangyaring hindi maganda. Anong ibig mong sabihin? Buntis ka. Buntis ka, Aisha. Dala mo ang anak ko. Buntis ako, kaya ako nagdugo. Kapag naipanganak ko na ang anak mo, malaya na ako? Yun ba ang gusto mo? Gusto mo bang palayain kita? Mitsui, may taong nag-aantay sa'yo. Ayokong dahil sa akin ay magkasira kayo. Mahal ka ni Melissa. Anong gagawin mo kapag sinabi kong mas mahal kita? Anong sinasabi mo? Hindi pa malinaw sa akin kaya hayaan mong klaruhin ko muna sa ngayon, pwede ba? Mitsui, pwede na ba akong umuwi sa tatay ko? Siguro nga, ito na ang tamang oras para sang ayunan siya, kaya tumango ako. Sige lang, dadalawin kita doon. Maya-maya ay lalabas na tayo, ipahahatid na lang kita sa bahay niyo para hindi ka na mahirapan sa biyahe. Kung sakali na kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Oh, wag kang palaging nagtatatanaw dyan sa bintana. Ani ni tatay, 1 linggo na akong nakakauwi sa amin. Naipagtapat ko na din sa kanya ang pagdadalang tao ko. Mamaya ay mahirapan kang manganak. Alam ni tatay na si Mitsui ang ama ng anak ko. Alam kong labag din sa loob niya ang sinapit ko, pero buhay niya naman ang naging kapalit noon, kaya okay lang sa akin. Bawi ang lahat ng pagod. Nasabi ba ni Mitsui na balak kanyang panindigan? Hindi ko na po iniintindi yon. Alam niyo naman po na binayaran na ako noon kaya hindi na ako dapat mag-expect pa ng higit doon. Alam ko din naman na aasikasuhin niya ang magiging anak namin kung sakali man. Hindi yun ang iniisip ko. Ikaw ba papayag ka bang lumaki ang apo ko na walang nanay? Paano kayo matatawag na pamilya? Sige nga! Tay naman, syempre kaya ko naman pong maging nanay sa kanya. Pero kasi iba naman po ang mundong ginagalawan namin ni Mitsui. At yun po ang nais kong maunawaan nyo. Sa totoo lang ay sumasagi ang lahat sa isipan ko. Kung paano nga bang magiging sitwasyon namin ng anak ko, pati na si Mitsui. Pero nauuwi lang ang lahat sa wala. Dahil sino ba naman ako? Hindi ba? Isang umaga ay maagang umalis si tatay para pumunta sa palengke. Hindi ko alam pero madami daw siyang bibilhin.
Ako naman ay naglinis-linis ng bahay. Nagdilig din ako ng halaman sa harap ng bahay namin. Busy ah. Kamunti ka na akong mapatalon nang makita ko si Mitsui sa tabi ko. Ano bang ginagawa mo dito? Dinadalaw yung baby ko. Naging dalawa ang kahulugan nun sa akin kung yung nasa tiyan ko ba o ako mismo. Maya-maya ay nilabas niya mula sa likod niya ang bulaklak. Para saan naman to? Tara sa loob, ipagtitimpla kita ng maiinom. Alok ko, tsaka nanguna papasok. Nadinig ko ang yabag niya na sumunod sa akin. Hindi ka ba nahihirapan sa baby natin? Hindi naman. Umalis si Atay, may mga pinamili. Tamang-tama magluluto yata siya eh. Maya-maya susunod na sila mami dito. Bakit? Ba't sila pupunta dito? Dadalawin ka. Actually, panatag na ako kay Mitsui kaya nga hindi na ako nahihiya na makita niya kung anong meron sa amin dito sa bahay. Pero ang mami niya at si Nanari, natatakot ako na baka malait ako noon. Huwag kang mag-alala. Wala silang gagawin o sasabihin na hindi maganda sa'yo. Si Melissa, kasama din ba? Ha? Bakit yun sasama? Ay, hindi ko pa pala nasabi. Buntis din siya. Namutla ako sa sinabing yun ni Mitsuhi. Oh, huwag kang mag-overthink. Hindi ko kayang bumuntis ng dalawa. May ibang nakabuntis sa kanya kaya nga sinuportahan ako ni mami sa'yo. Inilapag ko sa harap niya ang juice na ginawa ko. Nakaupo siya sa harap ng mesa namin na kahoy. Diyan ka lang, maghuhugas ako ng plato. Tatalima na sana ako nang hawakan niya ang pulsuhan ko kasabay ng hatakin niya ako paupo sa kandungan niya. Mitsui. Namiss ko yung baby ko eh. Saglit lang. Pinuwesto niya pa sa tiyan ko ang kamay niya. Ang bango mo. Aniya, naipit ko ang aking labi. May pagtatangi ako kay Mitsui at alam ko sa sarili kong may gusto na ako sa kanya noon pa man. Pero hindi ko ginagrab ang feelings na yon dahil kay Melissa. Bukod doon ay ayaw din sa akin ng parents niya. Malayo din ang estado namin sa buhay kaya masyado akong magiging ambisyosa kung titignan ko ang aking sarili na kasama si Mitsui sa aking future. Ahem! Mabilis akong napatayo nang madinig ko ang tinig ni Itay. Hindi nga ako nagkamali dahil naroon na siya sa harap ng bahay. Nakatingin siya kay Mitsui at ganun din naman si Mitsui sa kanya. Tumayo si Mitsui at kinuha ang kamay ni tatay para mag-bless. Magandang umaga po, tay. Tinalungan niya pa nga si tatay na magdala ng mga pinamili sa mesa. Madami-dami din po pala tong nabili nyo. Inilihis ni Mitsui ang long sleeve niyang suot para tulungan si tatay na ilabas ang mga seafood na naroon. Anak, kami na ang bahala dito. Sige na. Ani ni tatay kaya umakyat muna ako sa kwarto ko. Wala din naman akong gagawin, tiyak na hindi nila ako hahayaan na mag-asikaso kasama nila. Nakakadinig na ako ng bulungan o baka dahil nasa kwarto ako. Kaya naman binuksan ko ang pinto ko at doon ko nadinig si tatay. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa inyo noon pa man dahil sa kabaitan yung magkapatid na pinakita sa amin. Pero hindi yon sapat para basta ko na lamang ipaubaya ang anak ko. Sabihin mo, tunay bang nararamdaman mo sa kanya? Ako ang nahiya sa tanong na yun ni Itay. Alam ko din pong mahirap paniwalaan kung sakali na sasagutin ko ang tanong niyong yan. Pero hayaan yung sagutin ko yan base sa mga ipapakita ko, tay. O siya, tayo na't mag-asikaso nito. Pinanood ko sila. Naghihiwa ng karne si tatay habang si Mitsui naman ay nag-aasikaso ng mga seafood. Hindi pa ba kayo tapos? Kailangan nyo ng tulong? Naku, hindi na. Kayang-kaya na namin ito. Hayan at pinagtabuyan na naman ako ni tatay at Mitsui. Kesa ipilit ang sarili ko ay nag-asikaso na lamang ako sa labas. Nagwalis-walis ako at hanggang sa may kotseng huminto sa tapat ng bahay namin. Mula sa sasakyan ay bumaba si Nanari at ang mami ni Mitsui. Hinintay ko silang makapasok dahil nakabukas naman ang kahoy naming tarangkahan. Magandang araw po. Yun ang bungad ko sa kanila kahit may pagtataka kung ano nga ba ang ginagawa nila dito. Tiyan ko kaagad ang pinukol ng kanilang mata. Magandang araw po. Magandang araw, nandiyan na si kuya? Tara sa loob. Ang laki na ng tiyan mo, hindi ka ba nahihirapan dyan? Hindi naman po, ma'am. Napahinto ako nang huminto din siya sa paghakbang. Nahiya ako bigla.
Sa ngayon, tita na muna ang itawag mo sa akin kung hindi ka sanay. After nun, pag-aralan mong mami na ang itawag mo sa akin. Po? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang lumabas si Mitsui. Ma'am, napaaga naman yata ang pagpunta nyo. Di pa kami tapos ni tatay mag-asikaso. O di maayos nga yun para kahit papaano matulungan namin kayo. Tara na sa loob. Sa totoo lang ay nahihiya ako. Malayo ang bahay namin sa bahay na meron sila. Pero malinis naman ang loob namin. Semento ang sahig, di gaya sa kanila na tiles. Nako, pakiramdam ko ay masarap tumira sa ganitong bahay. Maya-maya ay ani ni tita. Hindi ko alam kung insulto ba yon o compliment. Nako, oo naman. Kahit na simple lang ang buhay namin dito ay masasabi ko naman na talagang masaya. Sa syudad kasi ay masyado ng crowded. Alam nyo, kahit na maganda ang bahay namin, kung minsan hindi na ako natutuwa. Puro aircon ang naaamoy ko. Sila na ni tatay ang nag-asikaso ng mga lulutuin. Nadinig ko pa nga na nag-uusap sila sa mga buhay nila habang kami nila nanari ay nasa sala lang at nagkwekwentuhan habang nanunood ng TV. Iniwan kasi kami ni Daddy nung mga bata pa kami, kaya hindi ko masisisi si Mommy kung bakit ganun niya na lang kami pahalagahan ni Kuya. Nang babae si Daddy habang baby ako noon. Pasado 11:00 na ng tanghali nang matapos sila itay sa pagluluto. Nagulat pa nga ako dahil napakadami nilang niluto na alam kong hindi naman namin makakaing 5. Tara na sa hapag. Ang mami pa ni Mitsui ang nag-aya sa akin. Sumama na ako, sumunod na din sila nanari. Ang dami naman ito, mananaba na ako nito. Nakalabing ani ni nanari. Okay lang yan, pagbalik natin sa Maynila magjejeta ka din na naman. Tumatawang ani ni Mitsui. Tama na ang alaskahan, tayo na't kumain. Anang mami nila. Pinaghain niya pa nga ako sa aking plato. Nagulat ako nang hawakan niya ang isang kamay ko. Alam kong hindi naging maganda ang pagkikita natin nung una. Yun na din kasi mismo ang dahilan kaya ako narito. Gusto kong humingi ng pasensya sa iyo. Dahil sa kakitida ng aking utak, ay kamuntikan pang mawala ang apo ko. Ayos lang po yun. Nangyari na mga dapat mangyari at wala na tayong magagawa doon. Magsimula tayo ng masaya at kalimutan ang mga nangyari, iha. Kung minsan ay may mga desisyon talaga tayong nagagawa ng biglaan, pero kung minsan nagiging mitsa din naman ito ng pagkakaisa. Yung mga pinipili nating desisyon sa buhay ay palaging may kaakibat na masama at mabuting epekto. Nasa atin na lamang kung paano natin ito dadalhin. Lahat kami ay nakatingin kay tatay kaya napatawa siya. Masyado na bang malalim ang aking sinasabi o siya tayo kumain at lumalamig ang pagkain? Nagkatinginan kami ni Mitsui tsaka kami napangiti. Hindi ko pa alam kung saan kami dadalhin ni Mitsui ng bata na nasa sinapupunan ko. Pero sa ngayon ay makukontento ako dahil alam kong mahal ako ni Mitsui. Siguro ay hindi ko lang maagang nalaman. Tanggap na din ako ng pamilya niya kung ano ako at kung ano ang buhay na meron ako ngayon. Balak niyo bang magstay dito ng mahabang araw? Ani ni tatay habang kumakain kami. Kahit gustuhin ko ay hindi ako maaaring magtagal. May mga naiwan akong business sa Manila. May 1 month akong vacation sa trabaho. Kung hindi nakakahiya, gusto ko sanang magtagal dito. Oo naman, ipapapasyal kita kay Aisha dito sa baryo. Oo, para din mabantayan ko yung baby niyo ni Kuya. Parang tumitibok ng napakasarap ang puso ko. Hindi ko akalain na mga tumulong sa akin noon ay siyang magiging kapamilya ko palang totoo pagdating ng panahon. Pagkatapos ng pananghalian namin na yon ay inaya ko si Mitsui na maglakad-lakad habang ang mami at si Nanari ay natulog panandalian dahil nga sa pagod sa biyahe. Tingin mo mag-work ba lahat ng ito? Humarap sa akin si Mitsui. Oo naman. Alam kong mag-work to dahil tapat sa akin ang puso ko. Magtiwala ka lang. Kakaiba ka sa mga babaeng nakilala ko. Espesyal ka. Palagi mong tatandaan yan. Nakatitig siya sa aking mata ng mga sandaling yon habang ang puso ko ay may kakaibang pintig. Napapikit ako ng dahan-dahan siyang lumapit sa akin para bigyan ng halik ang aking noo. Akala ko ay doon na matatapos yon pero tutok na sa mukha ko ang mukha niya kasabay ng hagkan niya ang aking labi. Pakiramdam ko ay nasagot lahat ng katanungan ng aking puso.
Ikinawit ko sa kanyang batok ang aking kamay habang tumutugon sa bawat halik ng kanyang labi. Hindi mo kailangan magtanong, Aisha. Mahal kita at mamahalin pa sa mga darating na araw. Gusto kong i-enjoy mo mga panahon na kasama ka. Masuyong aniya kaya tumango ako. Salamat, Mitsui. Salamat. Mahal din kita. Sa wakas ay nagkaroon din ako ng lakas ng loob na sambitin ang katagang yon sa harap ni Mitsui. Tara na, hindi maganda kung matatagtag ka ngayon. Aniya kaya tumango ako, hindi niya pa din binitiwan ang kamay ko pabalik sa bahay.